I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? Dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Yun, Ayaw no? na kitang kaalyado. Sabi sa inyo guys kaya abangan po natin itong interview ni Ivan Merina sa kanya, no? Ito ano pa lang to kumbaga teaser niya pa lang ito So but anyway mga kababayan, mayroon po akong upload videos. Dahil po yan sa suna ni Pangulong Marcos Jr. ito may nasampulan na ng isa sa mga opisyalis ng DPWH. So yun mga kababayan sabi sa inyo akala nyo na hanggang salita lang ang Pangulo. Hindi po, subok na ang Pangulo sa kanyang mga pangako. 20 per kilong bigas pa lang di ba? Nakita nyo naman siguro. Talagang pinupursige niya yan para matupad. Hindi lang po yan, yung mga pangako niya. Kung nakikita nyo naman ang pamumuno niya ngayon, ang dami pong nakikinabang. Okay? So dahil dito mga kababayan, sabi niya nga sa suna niya, yung mga mahilig diyan, magkupit-kupit, may kickback for the boys. Marcos na sampulan, Marcos Sachs reaches DPWH executive goes. Mayaman pala ito. Sabi po ng politiko, August 3, 2025. Ayan, basahin po natin para kompleto detalyado guys shout out sa mga Marcos loyalist supporters, Filipino and OFW. goes. Sabi dito mga kababayan, a high-ranking official of the Department of Public Works and Highways, DPWH, has reported been removed from the office by President Ferdinand Marcos Jr. over alleged corruption. Senator Erwin Tulfo revealed. Agay. Tulfo, a former cabinet members of Marcos administration, said the unnamed undersecretary was sacked after allegedly enriching himself while in office. Sample pa lang yan guys umpisa pa lang, sabi sa inyo Tuloy. Kaya nga po na-relieve po yung isang Yusek, yung pinakamayaman Yusek sa buong mundo. Ay, social. Pinakamayaman na Yusek sa buong mundo. Dapat hindi ka na nagtatrabaho. Bakit ka pa dyan nagtatrabaho? Kung mayaman ka na pala. Saan galing ang yaman mo? Tanong ko lang naman yun guys. Tulfo said, when asked in a radio interview Saturday, August 2, on whether there's a DPWH official who owns a construction company bagging government's project. Eto na nga ba ang sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang sona? Guys, ang komento nyo dito mga kababayan. Yan ang sinasabi ko. May nagre-report kay Pangulong Marcos Jr. Yan. Ano ba ang sinasabi ko dun sa isang video ko? Ang akala nyo, ang Pangulo, walang intel yan sa mga big projects. Mayroon. Nagsusumbong sa kanya. Siyempre, hindi niya sasabihin kung sino yun. Si Secretary Bunuan ng DPWH, guys, matinong tao ito. Mga bes, matino itong secretary na ito. Hindi po siya ang involved dyan sa mga ganyang mga palpak na gawain. Siyempre, isa rin sa mga involved dyan, siguro yung mga contractual, yung mga kontratista na sinasabi ng Pangulo. For sure po yan, no? Dahil alam po natin, si Secretary Bunuan, ito po ay nung nagkaroon ng courtesy call ng gabinete ng Pangulong Marcos Jr., ito po ay na-retain. So, ibig sabihin, maganda po ang performance ni Secretary Bunuan. Kung mayroon kapalpakan man dito sa mga project na iba, yan ay mga kontratista. For sure po yan Sa dami-dami po naman mga yan, mga beswa, Luzon, Visayas at Mindanao. Parang nakikita ko lang in my own kaisipan lamang ay nagsusumbong ito si Secretary Bunuan kay Pangulong Marcos Jr. Diba, social. The senator, however, declined to name the official, saying he did not want to preempt any announcement from the president. Despite the controversy, Tulfo stressed
The De Marcos still maintain confidence in DPWH as an institution. Oh, hindi na pa pangalanan, tanggalin nyo na para sigurado or kasuhan nyo na lang. Ito, sa pag-iimbestiga nila dito sa opisyal na ito, for sure, mga kababayan, undergo yan. Kumbaga, under investigation. Kung isa ay isa sa pinakamayaman at isa sa may-ari, baka mayroong kickback yan. Ito ay kaisipan ko lamang. Oh, ayan na. Oh, abangan po natin ang iba pang masasampulan. Kaya, iwas kurakot. Iwas kayo talaga sa kurakot sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Hindi kayo talaga makakaisa niyan. The revelation comes amid mounting public scrutiny over alleged anomalies in infrastructure projects, including the involvement of politicians in the allocation of funds for flood control. Ayan ang sinasabi. Alam nyo, ito naman si Secretary Bunuan, malaki naman ang tiwala niya dito sa mga kontraktor, mga kababayan, or sino man mga politician dyan. Kanya lang, hindi mo rin maiwasan, may mga something yan May mga mikos-mikos pa ilalim itong mga na in charge dyan. Kaya for sure, nasilip yun ni Secretary Bunuan. Ayun, nagsumbong kay Pangulong Marcos, for sure yan di nga kayong yun. Kaya nga mga kababayan nakikita ko kay Pangulong Marcos Jr. talagang medyo takot din mangurap yung mga ibang opisyal dahil alam nila ang Pangulo kasi mabusisi guys, sa totoo lang, at saka mamitikuloso ka nga. Hindi kayo basta-basta mangungurap malalaman at malalaman niya bakit. Nag-inspeksyon ng Pangulo, minumonitor po niya yan, lalo na sa mga big projects. Kaya kung napanood nyo sa kanyang sona, mga kababayan, sinabi niya na po doon na mayroon talagang mga anomalies na nangyayari sa mga project na yan, lalo na yung mga nagko-contract na isang kumpanya, yung mga kontraktor, tulad yung official na yan na pag-aari niya pala. Jesus Mario, sigurado may kickback yan. May mikos-mikos na naman. Kaya mag-ingat kayo kay Pangulong Marcos Jr. Hindi kayo talaga makaisa dyan. Minumonitor niya po yan. Pangulo ng bansa, kaya natural. Kayang-kaya kanyang tanggalin kahit mataas ka pang posisyon. Sabi nga nung interview ni Ivan Merina ng GMA News, sabi nga niya, ang sagot ni Pangulong Marcos Junior doon kahit kaibigan niya kung ganyan din naman ginawa mo, di tanggal ka. 'Di ba? Kahit kaalyado ka pa niya, tanggalin ka niya. 'Di ba? Kasi ang punto dito, mga kababayan, pera po kumbaga pera ng taong bayan. Pera natin lahat 'yan. Pera ng bansang Pilipinas, although taxes 'yan na batas naman, pero ang isang pinuno, alam niya kung saan niya ilalagay yung mga pera na yon. Ilalaan niya sa magagandang proyekto nang sa ganun ay mapakinabangan din ng mamamayang Pilipino. Yan po ang takse. Yun na naman talaga ang layunin ng takse. Gamitin mo sa magagandang mga proyekto, magagandang programa. At yan naman po ang ginagawa ng mahal na Pangulong Marcos Jr. Kita naman natin, di ba? Yung iba nga, binabatikos yung ayuda Bakit? Anong gusto nyo sa ayuda? Ibubulsa? Ganon? Hindi mas maganda yan, ipamudmud mo doon sa mga kababayan mo na nangangailangan, lalo na pagdating ng saguna. Kumbaga sagana naman ang mga relief goods, di ba? Kaya mas maganda yun, mga ayuda. Kaysa naman ibulsa tulad ni Buakaw na Piatos, di ba? Anong ginawa niya? Wale. Saan napunta ang pera? Alam nyo na kung saan napunta. Wala naman na konkreto na explanation Kaya nagkanda gulo-gulo pati Supreme Court dahil dyan sa babaeng yan. Pati si Senado nagkangganda gulo-gulo dahil sa kagagawa ni Buakaw. Di ba? So dahil dito mga bes, malalaman po natin kung sino itong mama na ito pagdating ng oras. For sure, baka sabi din ni Pangulong Marcos Jr. sa zona niya, di ba yun guys, ipapublish niya yung mga pangalan. Naku, nakakaya yan mga beso So yun mga bes
Abangan po natin ang mga investigasyon sa mga darating na panahon o mga araw, mga buwan, mga sangkot sa mga kurap, lalo na sa mababang ay mga local governments. Hindi ko sinabi na lahat siyempre yung mga iba dyan nagmamalinis. Mayroon tayong in-upload na video dyan, sinampulan yung isang congressman. Ngayon suspendido ng sinuspendo ng bagong OIC ombudsman. Di kayo naloka. Umpisa pa lang yan Kaya abangan po natin. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.